While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake. The fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and called the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch." Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing. But at your command, I will lower the nets." When they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were tearing. They signaled to the partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats, so that the boats were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." For astonishment at the catch of fish they had made seized him, and all those with him, and likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will be catching men." When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Lagyan po natin ang ating kanang kamay, malapit sa ating puso. Pagdating natin ang bigtig ng ating puso, pati na ang ating paghinga. Tayo ay nakakahinga. Ramdam natin ang bigtig ng ating puso dahil walang sawang binubuhay tayo ng Diyos. Kapag inasya kanyang kamay sa atin, mawawala tayo parang ulan. Kaya nakakapagdasal tayo, nakakalapit tayo sa Kanya, nakakahiling tayo ng ating mga pangangailangan, nakakapagmalasakit tayo sa ating kapwa, nakakapagpatawad tayo dahil walang sawang binibigyan tayo ng Diyos. Kaya mag-isa po tayo sa kahilingan ng iyong kalooban sa ating personal ng panalangin. Mapagmahal namin Ama, napakakakilala mo kahit na kami ay walang kwenta, makasalanan, mahal na mahal mo pa rin kami. Hindi dahil kami ay mabuti, mahal na kami. At kung isang hirap kami unawain niyo, kaya ipagkalo mo ang iyong mga Espiritu upang maunawaan namin, matanda tayo na kami ay napakahalaga sa iyo. Ang tandaan ay ang iyong anak. Siya naging tao. Niyakap niya ang aming kapagkalagayan upang itaas kami ilapis sa iyong puso. Dinagaling niya ang lahat ng aming sakit, lalo-lalo na ang sakit na nakakapag-ibalay sa iyo ang kasalanan. Naging buhay siya para sa amin. Tinako ang aming kamatayan upang kami ay
tinatalikuran namin kahit ang tulisan, hindi namin siya tinatanggap. Pagpalayo po ang bawat isa sa amin, hapusin po ang bawat narito, lalo-lalo may sakit, hindi lamang physical, pati yung spiritual. Kami narito dahil may kami sa ilang pangangailangan. At ganun din sa po namin pangangailangan, pakasama po kami sa mga biyayang ipinagkaloob. Salamat mapagpahalan ng Ama sa iyong pag-ibig na ibigay sa amin ang pag-asa, lakas at kaligtasan. Hihingan ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Isang maganda at mabiyayang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay nasa siyam na araw namin paghahanda para sa ating kapistahan bukas. At alam natin, ang kapistahan natin pinagdiriwang Feast of Our Lady of Lourdes, February 11, ay pinansalang World Day of the Sick. Hindi lamang ating pinapagdasal yung mga may sakit, ngunit lahat ng mga nagkakaalala sa kanila, yung mga nagmamasakit sa kanila. Ito ay isinasabay natin sa ating dasal. At napakaganda po ang timing ng ating kapistahan dahil mula noong October 11 last year hanggang sa November 24 of this year, dinigdaran ng ating simbahan sa pamamagitan nating mahal na Papa, si Pope Benedict XVI. Ito ay tatawagin Year of the Faith dahil nakita ng simbahan dahil sa asenso ng tao, yung iba nandaling sa kanilang pananampalataya, yung iba tumalikod sa Diyos, yung iba nawala ng pananampalataya. Kaya panahon upang muling paalabing, payamanin, palalinin ang ating pananampalataya sa Diyos. At ang pananampalataya, minamahal kong kapatid, hindi lamang po yung mga turo ng ating pinagsimbahan, mamahalang katotohanan para tungkol sa ating kaligtasan. Ngunit, above all things, ang isa nilang pananampalataya, ang ating relasyon, pagkikipag-ugnayan kay Kristo. Dahil si Kristo, siya ang daan, siya ang buhay, siya ang agaw ng mundo. Kaya napakahalaga ng ating pagkikipag-ugnayan kay Kristo. At yan makikita po natin sa nabasang Ebanghelyo. Si San Pedro, kasama ng kanyang mga kaibigan, sila ay nag-isang magdaba. Tinapo ba sila? Wala. At tumating si Jesus at hinang ang bangka ni Pedro. Ginawa ka yung bangka ni Pedro? Wala. Ngunit ginawa ni Kristo parang trono niya dahil sa bangka ni Pedro, tinuro ang maraming sinangaral sa maraming mamamaga tao. At pagkatapos nun, kanyang hinihin at sinabi kay Pedro, pumalakot ka, ihulog mo ang iyong lambat. Marahil kung ikaw ay si Pedro, baka hindi ka madaling sunod o mag-akilangan ka. Bakit? Sino ang sasalita sa iyo? Isa, karpintero. Ikaw, itong buhay mo, is your bread and water. Itong profession mo, pangingisda. Alam mo na sa araw, wala nang mahuhuling isda. Sa gabi, nahuhuli yung mga isda. At yung nagputo sa iyo ay sa karpintero. Pero dahil, palagi ko, unti-unti, lumalim ang paniniwala, pagtiniwala ng Pedro sa kanyang kaibigan si Jesus. Kaya sabi niya, Maestro, Guro, magdamang kami gumagawa ng
Dahil marami yung bumahatak sa Kanya. Pero ang di kaya ng simbahan, bumalik tayo sa ugat ng ating relasyon sa Diyos. Ano ang relasyon natin kay Kristo? Ito'y nakatupad sa salita ng Diyos, sa taimtim na panalangin, sa taong luwa, sa panalangin sa Diyos. Kaya mahalaga yung ating pagbalik sa ugat ng ating pananampalataya. Ngayong araw na ito, di ba? Ano po araw na ito? Okay, Panchoy. Chinese New Year. O, makakasi natin sa diaryo, sa television, di ba? Natin ginagawa ng mga tao, maghahanap para sa Chinese New Year, mga bilog na butas. Lahat, para maswerte para sila. Nakakalimutan na nila yung pinagkakailan na lahat ng biyaya. Nakapagbigay ng biyaya. Hindi ahas, hindi monkey, hindi rat. It is God who is the source of blessing. Nakakalimutan namin yun. Mas umaasa tayo sa ibang bagay. Pero ito panahon ng parang year of the faith, isang pagkakataon sa liwanag natin uli, balik tayo sa ugat ng ating pananampalataya. Unang pinakita ng ating mahal na ina. Kaya lahat ng ating naranasan, mayroon pong tatak may sagot ng Diyos. Nasa panahon natin yun, kung sinasabi mo, lahat ang Diyos. God is nowhere. That is bad news. Ang buhay mo tumungo sa kapahamakan dahil wala kang pananampalataya. Pero pareho din yung salitang God is nowhere. Hatiin natin. Ay narito. Because you believe God is now here. That is right. That is good news. Yan ang ating balita. Naniwala tayo, hindi tayo iwanan ng Diyos. Hindi tayo papabayaan ano na mangyayari. Kailangan kumilos tayo, manalangin tayo, magtulungan tayo. Ilang kailangan dumating sa atin, pero tayo natulungan yung mga tao. Nalagdaga ang presensya ng Diyos. Yung mga isa sa ating parokya, yung sa Dice Cubao, sa Ross District, Holy Family Parish, nang yung sa mga tao, pumasok na sa simbahan dahil bahan ang kanilang mga bahay. So, tinanong ng pare sa Jojo, kung ilan sila, 120, para maihanda sila ng pagkain. Nagalaat yung pare para sa 120 people. Pagkatapos ng sa oras, ang dumating 1,200. Nag-text tayo sa ibang parokya. After 1 hour, almost 2 hours, gusto yung 1,200. Wala na tulong. Dahil nagtulungan at malasakit ang maraming tao. Dahil may pananampalataya. Ang pananampalataya pinapakita sa kilos sa buwan ng atay sa Santiago. Ang pananampalataya walang gawa ay walang kwenta, walang saysay. Kaya yung ating pananampalataya pinapakita sa ating pagmamalasakit sa isa't isang pagdating na sa mga may sakit. Pagdarasal sa kanila, pag-iisa sa kanila. Ilan ang mga tao nakiisa sa mga sanay na pagkakalagay. Maalala natin si Blessed Teresa of Calcutta. Nag-isa sa mga may sakit ng mamatay. Ilang puso, ilang tao, ilang may sakit, ilang namatay ang nakilapit niya sa Diyos. Dahil sa kanyang malaking, mayaman pananampalataya sa Diyos na kanyang pinaramdam sa matanging iba na kanyang nakakita sa buhay na pananampalataya na kanyang tungkol kay Jesus. Kulit sa kanyang balik na parang
sa kanyang pagkakalagayan, pinahas, pinakilala ang mukha ng Diyos sa kanyang kapwa. Kaya ito ang hamon natin sa ating mga sarili, ipakilala ang mukha ng Diyos sa ating kapwa, lalo-lalo na yung naghaharap sa Diyos ay nakakapunyo si Jesus sa simbahan nito. Kayo ay sinusugo ng Diyos upang maging misyonero. Tulad ni Pablo sa ikalawang pagbasa ay nastay mga sa kapagdumi ng simbahan nung nakakapos si Jesus na italaga niya buong pagkatao sa pagmamahal ng Diyos, walang makakapagpigil sa kanyang pag-misyon, pagbabahagi, pagdating ng pag-ibig buhay ng Diyos sa kanyang kapwa. Naway kabayan tayo lahat ng ating mahal na ina in our real roots, lead us in our journey of faith. Amen. Please all stand. I believe in one